sa iyong dakilang pangalan. Sa umagang ito na kami ay narito sa iyong santuaryo para sa aming tuloy na pananambahan. Salamat po sa isang araw na muli mong ipinahiram sa aming lahat. Salamat po sa iyong pag-iingat sa buong magdamag ng aming pagpapahinga at paghimlay. Salamat po sa iyong pag-iingat sa aming pagtungo sa iyong simbahan mula sa aming mga tirahan na malayo sa anumang sakuna. Salamat siyo, Panginoon, sapagkat sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, kami po ay patuloy na nagpapahayag ng aming pagtitiwala at pagtatapat sa iyo. Masampungan mo nawa kami, aming Diyos, na hindi lamang nagtatapat at titiwala, kundi naglilingkod sa iyo. Sa umagang ito, aming Diyos, dalangin po namin ang iyong kahabagan na kami ay patawarin sa aming mga kasalanan, sadya man o hindi, sa aming isipan, sa aming pananalita, sa aming kilos. Nawa aming Diyos, makamit namin ang iyong kapatawaran. At sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagsamba at papuri sa iyo. Dalangin po namin, aming Diyos, ang mensahe ni Pastor Ribo na kanyang ibabahagi sa amin. Nawa po ito ay patuloy na magbigay sa amin ng unawa, hamon, at paggising sa katotohanan na isabuhay namin ang bawat aral na amin pong napapakinggan mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga tagapagsalita. Dalangin namin, aming Diyos, ang aming mga kapatiran who are with us today online sa aming pananambahan sa mga bansa kung saan sila pansamantalang nakatira. That you will also, Lord, reach out to them as you are reaching out to us here in the Philippines. Amin pong maranasan ang aming Diyos ay presensya o presente sa bawat lugar na kung saan naroon ang kanyang mga anak. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming gawain ng pagsamba ngayong umaga. Nawa po ito ay maging kapuri-puri sa iyo, katanggap-tanggap sa iyo. May your name be glorified. May your name be lifted up, Lord, sa aming pananambahan ngayong umaga. Sa pangalan po ni Jesus, itong aming dalangin. Amen at Amen. Amen. Parang nakita ko na si Romeo. Wala pa? Okay, patuloy tayo sa ating mga announcement and greetings. Unahin na natin ang greetings. Ano po? May mga nagdiwang ng kanilang mga birthdays. Una na rito sa ating talaan si Nick Verhel Tarago. Happy birthday, Nick! Si Renzi Ann Berdin. Si Erica Joyce Navarro. At saka si Mark Kenoel Hipolito. Sa inyo, happy birthday! And may the Lord continue to bless your life. Ang ating pong mga pahayag, patuloy tayo sa ating pagtalakay sa ating theme, Demonstrating for Christ, Making a Difference in the World. And as we continue to discuss and continue to learn from the messages, makita natin yung mga hakbang, paano natin magagawa ng ating buhay ay parang asin, parang ilaw na ginagampanan natin ang ating mga tungkulin bilang mga asin at ilaw. Sa pamamagitan ng ating mga Christian living. Ayan. Yung unang mensahe natin ay about prayer. Pangalawa is about love. Ngayon naman ay papakinggan natin si Pastor Ribo. You know, when you pray for others,
you are demonstrating something for God. When you are loving unconditionally, you are fulfilling our role to demonstrate, to witness ang ating buhay sa ating community. Amen po ba? Amen. Yan, no? Sa February, which is next month, ang ating theme ay Noble Women of the Bible. Kasi nung linggo, pinatayo ko yung mga kalalakihan, minority po kayo. 24 lang kayo na tumayo. The rest are puro kababaihan. And to honor the important role ng mga kababaihan sa buhay ng iglesia, by February, ang ating theme ay Noble Women of the Bible. Ayan. Ha? At sa February, meron tayong special guest messenger. Hindi ko po sasabihin kung sino. Kung gusto po ninyong malaman, andito po tayo, mag-invite tayo because we are inviting someone to share the Word of God sa atin sa second Sunday of February. Okay? Hopefully, marami ang nakaupo dyan. Tayo po ay nagpapabot ng ating pakikidalamhati sa sambahayan ni Dr. Maricel Regino Ribo. Kasi po, several days ago, last Tuesday ay sumakabilang buhay ang kanilang kapatid na lalaki na si Elgin. Meron po siyang pamilya, 2 anak, at yung kanyang wife ay taga Marikina, at ang kanyang labi ay nasa St. Peter's Chapel sa Quezon Avenue. Nagpunta po kami doon kahapon, ako, si Ate Puring, si Ate Joy, si Lola Dory, Lola Jojo, and si Kuya Perry. At nagpaabot tayo ng ating pakikisa, Pastor. No? We continue to share the sorrow of the Regino family. Ang kanya pong libing ay sa Tuesday, 10 o'clock, sa Himlayang Pilipino sa Novaliches, Quezon City. And we're happy that despite the loss of one of the Regino families members, ay si Pastor Ribo andito pa rin to fulfill his ministry. Thank you, Pastor. Thank you din sa mga pansit. Hindi naman nawawala yan, no? Miski nasa Canada ka, Amerika ka, pagka mayroong wake, mayroong pakain. Hindi naman kami masyadong kumain ni Perry. Okay. Napagalitan pa nga ako ni Joy eh. Daddy, kain ng kain. Okay. Ang ating pong church ay nagbigay na ng reservation fee of 35,700 sa Rizal Recreation. Ito po ay ating deposit para po ma-officialize na ang May 9, 10, and 11 ay nakalaan sa ating church para sa ating annual family camp. Andiyan po sa screen ang ating theme, Finish the Tasks Together. Okay? Last year, ang ating theme ay Run the Race. And when we run the race, we make sure that we finish the race together because we run in one accord. Ano yan? Sunod-sunod yan. Saka baka sa 2016, going to heaven together. Pwede na siguro, marching or flying to heaven together. Sino gusto sumama? Sabi ni Pastor, biglang babi Okay. Ang ating pong verse ay 2 Corinthians 8:11. Pwede ba nating ilagay sa screen yung 2 Corinthians 8:11? Para mabasa na natin. Yan po naman ay, it is not written in stone.
When I say our theme and our verse are not written in stone, ano ibig sabihin nun? Pwede pang babago. Ang di lang nababago at nabago ay yung Ten Commandments because God Himself wrote it in a tablet of stone. Yun ang ibig sabihin po nun yun. Parang figurative speaking lang po yun. Now, finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. Yan. Appropriate ba, Pastor, yun? See? Finish the work. Hindi po yan pakiusap. Yan ay imperative. Utos. Finish the work. Okay? Kung hindi kayo sasama, ibig sabihin, ayaw nyo na tapusin ang gawain. Ang ating pong January financial report, pumasok po noon ay 41,414 pesos last week. First week, ang pumasok po sa atin ay 62,041. So, for the first 2 Sundays, meron po tayong pumasok na 100,000. Ang lumabas, 200,000. Hindi naman. Ang lumabas last Sunday ay 34,000. Ngayon, mamaya, medyo lalaki ang lalabas. Kasi po, yung ating mga workers, tinawag ko na nung linggo yung mga pangalan nyo. After ng ating lunch, we will go to Ayala Mall Feliz para sa ating luncheon. Palakpakan naman natin ng church. Ha? Ayan, ha? Yung hindi ko tinawag, hindi kayo kasama, ha? Baka pagdating doon, andun din kayo. Okay. So this is an appreciation lunch for our church workers. When I say church workers, yan po yung nasa music ministry, nasa audio-visual ministry, Sunday school, yung sa kitchen crew, yan, ha? Kalahati yata nun, Okay. Pero anyway, we provided, per person, we provided 80 pesos. So, isang Jollibee yun na mayroong french fries. Pwede na, no? Okay. So, yun ay mamaya. Ha? Kaya iba, ang suotin, may garterize ang suot eh. Ha? Tiyak na mag-expand eh. So, ito po ang ating mga pahayag, pagbati. Ang ating pong quote of the week, we enter the church to worship, we depart from the church to serve. Okay. And tayo po ay patuloy sa ating pananambahan at tayo mag-aawitan. Nick, happy birthday. Si Joseph ay bumamalik na. Galing yan sa Australia. Nakita ko si Joseph nung dumating. Pag ganun eh. Welcome back, Joseph. EJ. Amen. Salamat po sa ating worship team for such powerful worship this morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ito po ang isang pagkakataon minsan pa na tayo po ay maghain ng ating pong mga pasasalamat, ng ating pong mga pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. God is calling us, "Come unto me, all of you that labor and are heavily laden, and I will give you rests." So pag atin pong dinala sa harapan ang atin pong kabigatan, ang ating problema, pangangailangan, God will give us peace and rest for our hearts. That is the promise of God. Kaya nga po ngayong umaga, I would like to invite you, kung kayo po yung nag-birthday, please come. Kung kayo po, mga kapatid, ay pinagpala, please come. Kung kayo po may mga karamdaman, please come. Kung kayo po ay mayroong mga dalahin, please come. And let us experience the promise of God happening in our lives. Let's sing our song first before we come and offer ourselves to God. Alam kong may magagawa ang Diyos. It's an invitation to believe. It's an invitation to trust.
sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Let's all come to go to the Lord in prayer this morning. Let's offer our hearts to the Lord. Give glory to the Lord. Praise the Lord. Worship the Lord. Humble ourselves before the Lord. Yung po mga kasama natin sa online, we ask you to just join us in prayer. Join our hearts in believing God. Let's all bow our head to the Lord as we pray. Lord God, salamat po sa isang beautiful, beautiful Sunday morning where we can come together as one family of God upang magpuri at magpasalamat, upang umawit, Panginoon, at ma-blessed, upang kami, Panginoon, mag-fellowship at ma-strengthen at ma-encourage at ma-inspire. Oh, Father in heaven, thank you for the privilege of being in the family of God. This is our greatest joy to be here in your presence. Father, this morning, kami po yung nagpapasalamat sa aming mga kapatid na iyo pong pinagpala ng isa pang taon sa kanilang mga buhay. Thank you, Lord God, for your goodness. Thank you, Lord God, for your faithfulness. Patuloy pong pagpalain, Panginoon, si Nick Virgel Grago, Panginoon. We pray, Father in heaven, that may you continue to bless him, continue to give him strength, and God continue to use his life for your honor and your glory. Lagi pong ipoprovide sa kanila, Panginoon, sa kanilang buong pamilya, ang lahat ng kanilang pangangailangan ng masaganang masagana. Father, we thank you for Renzi and Verdine, Father, for this special day na siya po, Panginoon, ay binigyan mo ng another year to live for you. Thank you for his family. Thank you, Lord God, for his life. Salamat, Panginoon, sa kanilang commitment as a family, not only to be in church, but to support the church. May you continue to watch over them and guide them and fill their family with love and joy. Salamat po, Panginoon, kay Erica Joyce Navarro, Panginoon, na malayo sa amin, but Father, siya po ay malapit sa aming mga puso. We pray, Father, that may you continue to bless her life and her family with joy and love and blessings. Salamat po, Panginoon, kay Mark Hipolito, Panginoon, na nasa Australia. Salamat din po, Panginoon, kay Joseph na nakabalik na from Australia. Salamat po, Panginoon, for all your blessings upon those people there that we love. And we pray, Father, that may you let them shine for Jesus wherever they are. Salamat po, Panginoon, sa aming mga kapatid this morning narito upang maghain sa iyo ng pagpupuri at pagpapasalamat sa lahat ng iyong mga blessings sa kanilang mga buhay, Father. We thank you, Father, that your blessings continue to flow in our lives. Your blessings continue, Lord God, to prosper in our lives. And we thank you sa mga kapatid po namin na pinagpapala mo ang kanilang mga trabaho. Kamukha po, Panginoon, ni aming pong kapatid na Aaron na ngayon ay nasa Hawaii. We pray, Father, that may you continue to bless him and his family and his job. And dalangin po namin naman nakatuloy mong ibusa yung mga pagpapala sa lahat ng mga anak mo na nagtatapat sa iyo, Panginoon, in every day that they live. Salamat po, Ama, sa mga trabaho namin, sa mga negosyo namin, sa mga pamilya namin, Panginoon. We just want to give you all the glory and the praise for your goodness. Father, we come to you today. Dinadalangin po namin mga kapatid namin na may mga karamdaman. Panginoon, si Ka Junior hindi nakasimba today because he's not feeling well. Dalangin po namin siya na nasa bahay, na naka-online, Panginoon. Yung kanyang anak na sinamahan siya sa pag-online. We pray, Father, that you reach out to them and bless them and touch them in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, na ngayong umaga maipag-prepare ni Sister Emmy, Panginoon, na very sick. Even si Ka-Angel na sick din, but still he's trying to go to church. God, continue to watch over them, provide for them, and bless them, and give them healing and strength. Dalangin po namin, Sister Pressy, Panginoon, na patuloy mo siyang palakasin sa Canada, Panginoon. Alam namin naman na ang kanyang buhay, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay. And we thank you that you always give her strength and energy to keep going on, leading and continuing for you. We continue, Panginoon, tinataas sa iyo ang aming pong Ate Hirang, ang aming pong Sister Piling, ang aming pong Panginoon, si Brother Boy, Sister Isay, si Cosme, Panginoon, and all of those here, Father, na may karamdaman. Father, in heaven, nakatayo kami dito, Ama. Meron po kami masakit, meron kaming karamdaman. Si Ralph yung kanyang kamay, Panginoon. Si Joyce, Panginoon, yung kanyang sugar. Panginoon, whatever it is that is hurting our bodies today, you die on the cross. By your stripes, we are healed, and we stand on that promise today with all of our hearts. Father, we come to you today sa lahat po namin mga kapatid na narito at nanghihingi sa inyo, Panginoon, ng blessing sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po nagsabi, and my God shall supply all of our needs. And so we will not worry, we will not fear. God is Jehovah Jireh, our provider.
God is Jehovah Rapha, our healer. And Father, we thank you that we can entrust everything to you today. Dalangin po namin pa ng mga kapatid namin this morning na meron po silang mga dalahin sa kanilang mga balikat at sila po'y napapagod at nanlulupay-pay. We thank you, Father. It's you who promised na ikaw magbibigay sa amin ng kalakasan at kapayapaan sa aming mga puso. Let our minds rest, O God. Let our hearts rest, O God. Let our body rest in your mighty presence. Give us peace today. Give us joy today. Give us energy today, we pray. Dalangin po namin ang Panginoon, mga kapatid namin sa online, mga kapatid namin nasa Canada, mga kapatid namin pa nasa UK, mga kapatid namin nasa Australia, kapatid namin nasa US, mga kapatid namin, Panginoon, na scattered all over the world. We pray for Patty this morning, working hard in the US. We pray, Father, that may you continue to give her the joy in her heart. And Father, we know, Father in heaven, that you are always watching over us. Those of us who are here every Sunday and those of us who are very far away, because our God is always watching over us. Pagpalain po, Panginoon, lahat ng mga kapatid this morning, nakasama namin right in front. Ano man ang kanilang prayer request, ano man ang kanilang mga secret heartaches in their hearts. Father, whatever it is na kanila pong dinadala, we pray, Father, ikaw po ang maging kalakasan naming lahat. And we look up to you. You are our God. We are your flock. We are your children. And we thank you for the privilege of being one in the Lord Jesus Christ. Bless us all, we pray. In Jesus' name, everybody say, Amen. God bless you. Amen. Bago po tayo dumako sa harapan para sa ating mga handog, nais ko pong ipakilala ang isa nating panauhin. Siya po ay inimbitahan ng kanyang anak. At yung anak niya ay si Rich Luciano. Ang kanyang nanay ay si Josephine Luciano. Pwede ko bang tumayo? Si Josie. Ayan. Thank you for coming. At kung kayo po ay may mga naimbitahan, pakibigay lang po sa patnugot ang pangalan para nababasa at nababati natin. Amen po ba? Amen. Okay. Tayo po ay dadako sa harapan para sa ating handog sa Panginoon. Si Romeo po ay dumating pero umalis because of an emergency. We don't know kung ano yung emergency. So mamaya ipag-pray natin, Pastor. Whatever the reason, the Lord will protect him and the family. Amen? Music, please. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, aming Diyos, sa pagpapala na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak na sa kanilang kahandaan na ito ay pasalamatan sa pamamagitan ng pagkakaloob ng bahagi ng mga bagay na tinatangkilik nila na nagmumula sa iyo. Aking dalangin, aming Diyos, that you will continue to shower them with your abundant blessings. At nawa amin Diyos ay makita ng iglesia na ang mga salaping ito ay nagagamit to pursue ang iyong mission and ministry through the Church at Good Neighbor Christian Fellowship. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming papasalamat, itong aming dalangin. Amen at Amen. Tayo po ay makakarinig ng special number mula sa ating predikador, Sig.
Amen. Thank you po, Sir Predicator Boss Mandy, for the beautiful song. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. It's a beautiful, beautiful day. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ako pinag-aanyaya sa inyo sa aklat po ng Ephesians. Ephesians chapter 5. Atin pong titingnan ang mga verses na 14, 15, 16, and 17. Ephesians chapter 5, verses 14 to 17 from the NIV. This is the word of the Lord. This is why it is said, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is." May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father, we thank you this morning for the call that you bless your people once again. You touch your church. You bless your people. And allow us, Father, to receive the inspiration and the encouragement and the power of your word. We humble ourselves to you today. We open our hearts. We open our minds. Oh God, we invite you. Please speak to us through your words. In Jesus' name, amen and amen. Napakaganda po ng ating theme series ngayon pong buwan ng January, Demonstrating for God. Paano po tayo makakapag-demonstrate for God? That's a beautiful, beautiful question. So far po sa ating pong program this morning, makita nyo, unang linggo, ministering through prayer. At last week po, demonstrating obedience through love. Nanonood po ako ng sermon ni Chairman. Ito pong nakaraang linggo at ako po ay natutuwa, nabe-bless sa lahat po ng mga lesson na atin pong natanggap last Sunday. And this morning po, ang ating lesson ay Shine for Christ. Sabihin nga po natin, shine for Christ. Thank you. Ang sabi po ng Biblia, sa Tagalog, babasahin ko po, at 5:14. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka, at liliwanagin ka ni Kristo. Nananawagan po ang Apostol Pablo. Ang sabi niya una, gumising ka, wake up! You sleeper. Tinan niyo nga po yung katabi niyo kung parang sleepy. Sleepy. Wake up! You sleeper. Ito po hindi tumutukoy sa tayo po physically inaantok. But ang atin pong pananampalataya, ang atin pong relasyon sa Diyos, tayo po ba ay parang tutulog-tulog sa atin pong pananampalataya, tutulog-tulog sa ating paglilingkod, tutulog-tulog sa ating relasyon sa Diyos. At ang sabi po ni Pablo, wake up! Gumising ka! Ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan. Alam niyo po, minsan, ang ating pong kapatiran parang spiritually dead, parang buhay ka ba? Spiritually, buhay ka ba? Parang, di po ba? Yung po sinasabi niya, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Ang sabi po dyan, and God will shine on you. Yun po mga kapatid, ang isang paraan na tayo po ay makaka-demonstrate for God to reflect the light of Jesus. Sa totoo lang po mga kapatid, I've been thinking about it. I've been struggling with this verse. Sabi ko, Panginoon, how can I shine for you? Marami po akong mga pagkukulang, marami po akong pagkakamali, marami akong mga shortcomings. How can I shine for you? But then I realized, if you look at the moon, the moon has no light. Di po ba? Ang buwan, walang sariling light.
Ang Earth, walang sariling light. Ang mga planets, walang sariling light. But if you look in the sky and you see the bright light, oh, they say that's Mercury shining bright. Oh, that is Venus shining bright. Oh, that is Mars shining bright. But if you look at it, they have no light. The moon has no light. So bakit sila maliwanag na parang star in the midnight sky? You know what they're doing? They are reflecting the light of the sun. Sabihin niyo po, reflecting. Amen. At yan po sinasabi dyan, liliwanagan ka ni Kristo. Mga kapatid, tayo po ay vessel, and all that is calling us to do is to reflect the light of Jesus to other people. That when people look at you, they see Jesus in you. Iniisip ko lang po as a point of illustration, yung mga tao na pag narinig mo ang pangalan, may agad magre-reflect sa'yo. Una ko pong gustong banggitin sa inyo yung pangalan ni Alyssa Valdez. Pag narinig niyo sa pangalan Alyssa Valdez, ano naaalala niyo? Volleyball ng Ateneo. Alyssa Valdez, volleyball ng Ateneo. Makita niyo picture niya, maalala niyo, volleyball Ateneo. Alyssa Valdez. Alyssa Valdez is reflecting the shining glory of volleyball Ateneo. Ano po ang naaalala niyo pag narinig niyo yung pangalang Robert Jaworski? Opo, basketball. Naalala ko yan, Ginebra San Miguel. Ano kami? Barangay Ginebra kami. Oh. Pag nakita niyo si Robert Jaworski, naaalala niyo yung basketball, naaalala niyo ang Ginebra San Miguel. So, Jaworski is a shining light for basketball. When you see him, you remember basketball. When you see Alyssa, you remember volleyball. Oh, pag narinig niyo yung pangalan ni Michael Jordan, ano naalala niyo? Nike. Nike. Sapatos, just do it. Michael Jordan, Chicago Bulls, basketball. Every time I see the picture of Michael Jordan, that's what I remember. Basketball. Chicago Bulls, number 23. Nike. Hindi po ako masyadong nagba-basketball. Wala, obvious naman, hindi ako mag-basketball. Pero natutuwa ako manood ng basketball. Natutuwa ako mapanood si Michael Jordan. In the same way, mga kapatid, supposed to be, pag tayo naalala niya, o ng mga tao, o ng ating mga kaibigan, we reflect something to them. Pag naalala nyo si Ate Piling, ano ang naaalala nyo? Sister Piling, siya nag-share sa akin ng Word of God. Si Ate Piling, siya yung nagturo sa akin ng salvation. Si Kuya Mando, siya ang aming discipleship leader. When your name comes up, when your picture comes up, ano po ang nagre-represent in the heart and mind of people? Si Ka Cosme, may utang sa akin yan. Sana po hindi ganun ang maaalala nila kapag nabanggit ang inyong pangalan. So kaya po ang sabi sa atin, magliwanag tayo para kay Kristo. That should be our desire. That should be our goal. Ako po'y nagre-reflect sa aking buhay. And God is speaking to my heart. Ako po kasi, pagka po ako'y nasa kalsada, minsan may mga driver po akong parang ako'y naiinis sa mga ibang driver. To the point that I want to correct them. I want to correct them kasi yung ginagawa nila is not good and I want to correct them. But then I realize if I do that, I'm gonna lose all of my testimony. Sabi nga po, ang tinuturuan ni Chairman si Patty mag-drive. Sabi niya, Patty, pag magdadrive ka, dito ka sa side na to. Kasi, hayaan mo sila dyan. Basta ikaw, dito ka. At pag may mga gigit-git sa'yo, iipit sa'yo, hayaan mo, seconds lang yan. Seconds. Pero pagpapatulan mo at inipit ka, inipit mo din, you are not shining for Jesus.
Nung si Jesus po ay nasa lupa, hindi niya tinatry i-correct lahat. Hindi niya tinry i-correct si King Herod. Hindi niya i-try i-correct si Pontius Pilate. Hindi niya tinumba ang pamamahala ng mga Romano. Hindi niya pinakialaman ang kanilang mga taxes. Hindi niya pinakialaman ang kanilang religion. Ang ginawa po niya ay nangaral ng salita ng Diyos at nangaral ng kaligtasan. It's not my job to correct the government. I can pray for government. It's not my job to change the heart of the people. I can pray for the people because it's the job of God to touch our hearts and to save our soul. Minsan po parang tayo mayroong messianic complex na parang ikaw ang savior of the world. Oh, I have to go and save them. No, we cannot go save anybody. From my experience as a person, from my experience as a pastor, the best I can do is share the Word of God and pray. That's the best I can do. I've been married now for 25 years. 25 years, Chairman. From day one, I was trying to change my wife. Change my wife. After 25 years, I give up. I cannot change my wife. You cannot change anybody. Sabi ko sa kanya, kasi po si Dr. Marie ay treasurer ng church. Treasurer. Doon po sa Evangelical Church of Casanova. Ako po ay batang pastor, bagong pastor. Siya treasurer. So, siyempre po, treasurer, lalapit ka, hihingi ka allowance. Oh, si Sir John, lagi ako binibigyan ng allowance. Siya, pastor, allowance mo. Yan. So, pupunta ako sa kanya. Sabi ko, na-inlove sa akin yung treasurer. Nung araw po kasi yung treasurer na yun, pag nakikita ko, opo, pastor. Opo, pastor. Naku, napakabait. Parang pwedeng pastor's wife. Opo, pastor. Yeah. Abay, nung kasal na kami, nawala na yung opo, pastor. Hindi na mabait. I cannot change my wife. I cannot change my children. I have 3 children. Nako, napakababait. I cannot. But the Lord God is good. I pray for my wife. I pray for my children. Hindi naman po mabilis. Pero ma'am, unti-unti nakikita ko yung pagbabago. Si Liam, nakita niyo kagabi. Mabait-bait na siya ngayon. You cannot give up on your children, but you cannot force change on your children. The best thing you can do is pray. Sabi nga ni Chairman, lagi ko naaalala, sabi niya, ako ayoko nang namimilit o sapilitan. I'll tell it to you, you decide. Parang maganda yung ganong approach. You don't force them. You let them decide. I like that. Because God, yun ang kanyang approach sa atin. Hindi niya tayo pinipilit. Binibigyan niya tayo ng chance mag-decide. Sabi niya, whosoever will, come and get the water. Come and drink and live. Choose you this day whom you will serve. So God is not forcing Himself to you. God is not forcing you. God is inviting you, and God would like you to make a choice. Come unto me, all you that labor and are heavily laden. That's an invitation. Come and drink. Sabi nga po ni Joshua, choose for you this day whom you will serve. But if it is undesirable to you to follow the Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Wala pong sapilitan, mga kapatid. It's always God inviting you and you responding to God. That's the best. And let me tell you, hindi po tayo kailanman, mga kapatid, pagkukulangin ng Diyos o pababayaan ng Diyos sapagkat ang Diyos nakamatsyag sa atin. Nais ng Diyos na tayo po ay mag-shine for Jesus. And don't you worry, you will not shine yourself. You will shine Jesus. Hindi mo kailangan maging perfect to shine for Jesus. All you do is point to Jesus. Sabihin niyo po, point to Jesus. Don't look at me. Look at Jesus. Sabi po sa Hebrews, turn your eyes upon Jesus. You look at Jesus. Kapag tumingin tayo sa tao, tayo po'y matitisod. Pag tumingin ka sa tao, tayo po'y madi-discourage.
Pag tumingin ka sa tao, mawawalan ka po ng sigla, mawawalan ka ng gana. Kaya po in our church, we never tell you to look at Him or look at Him. We always say, look at Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His glory and grace. And what we do is we shine for Jesus. We turn people to God. May lumapit sa'yo, may problema. You point them to Jesus. Kapatid, God is able to heal you. Kapatid, God is able to provide for you. Kapatid, God is able to give you wisdom. You come to God. You pray to God. You trust in God. Let me tell you something. You will never be disappointed. Kasi po, pag sa tao ka tumingin, madidisappoint ka. Manghihina ka. Sapagkat tayo po tao lang. Minsan, we wake up on the right side of the bed. Sometimes we wake up on the wrong side of the bed. Ang ating mood nagbabago. Minsan masayang mood, minsan depressed na mood. But God, ang God po hindi nagbabago. And that is the assurance that we have. Na anuman ang ating pong kalagayan, anuman ang ating dinadala, I can always come to Jesus. And Jesus will always be there to welcome me. So number 1, Christ will give you light, so shine for Jesus. Christ will give you light, so shine for Jesus. That's number 1. Ang sabi po doon, gumising ka. Ikaw na natutulog. So God is calling you today. Kayo po natutulog-tulog sa pananampalataya. Kayo natutulog-tulog sa inyong Christian life. Gumising ka. Gumising ka. Kayo po na mga nanlalamig. O sabi pa nga dyan kayo na mga patay, bumangon kayo sa patay. If you feel like you are spiritually dying, if you feel like you are spiritually dead, God is calling you. Jesus is calling you. Ang sabi niya po dito, liliwanagan ka ni Kristo. You open your heart, liliwanagan ka ni Kristo. At pag binigay ni Kristo sa iyo ang kanyang liwanag, you shine for Jesus. Natutuwa po ako sa mga nababalitaan ko lang naman na nakikita ko sa Facebook ng mga tao na nagsashine for Jesus. Alam ko po, pamilya kayo kay Justin Bieber. Justin Bieber. Alam niyo po sa Justin Bieber, napakaraming dinaanang masaklap sa kanyang buhay, mga kasalanan, mga pagkakamali, mga kaguluhan. But in the end, dun sa kanyang kalagayan na siya ay desperate, he called out to God. And you know what? God changed his life all around. Kaya ngayon po si Justin Bieber ay nagko-concert singing the songs of Jesus, leading praise and worship. Ang dami-dami niyang tato. Alam niyo po, yung mga tatong yan ay reflection ng kanyang pinagdaanan. Pag nakakita kayo ng maraming tato, yan yung mga taong ang daming pinagdaanan, struggle, maraming pinagdaanan ng kadiliman sa kanilang mga buhay. But in spite ng lahat ng ating pinagdaanan, God is able to help you start a new beginning. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. Yung tattoo nandun pa, but the heart is different. Yung tattoo nandun pa, but the life has been different, has been changed. That is true of Justin Bieber. That is true of Manny Pacquiao. That is true of so many people, mga kapatid, na nakakilala sa Diyos from the darkness of their lives, shining to the shining bright for Jesus. Lately po, nakita ko lang si Catriona Gray. Alam niyo si Catriona Gray, Miss Universe, nagpabaptized. It's good to see that. Nagpabaptized. Yung pong dati isa pang Miss Universe, naging asawa naman ni Tim Tebow. Diyan po yung dating Miss Universe galing ng South Africa. So many prominent people, mga sikat na tao na nung sila'y nakakilala at tumanggap, they receive the light of Jesus and they are shining for Jesus. Whether ikaw po'y nagbo-boxing o ikay nagbabasketball o ikay artista. Si Denzel Washington, lately lang nakita ko, nagpabaptize siya, chairman, sa edad na 70 plus, at siya po ay binigyan ng license na magpastor. Can you imagine? Nobody is too old. Nobody is too young. Everybody is called according to God's plan and purpose.
Kung ikaw'y superstar o ikaw'y ordinary people, allow Jesus to shine His light on you so that you can shine for other people. That's verse 14. In verse 15, ang sabi po dyan, sa verse 15, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. So, one way to shine for Jesus, mga kapatid, is to be careful how you live your life. Minsan po kasi tayo medyo walang pakialam sa iniisip ng tao. Basta ako nabubuhay, wala akong pakialam sa inyo. Mga kapatid, if you want to shine for Jesus, dapat meron tayong pakialam kung paano tayong nakikita ng tao sa ating paligid. Sabi nga po, be careful how you live. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangmang. Ayan. Ang sabi po dito, Englishin nga natin doon, Joyce. Ayan. Sabi niya dyan, be careful then how you live. Huwag tayong mamuhay na parang wala tayong pakialam. Bahala kayo, wala akong pakialam sa inyo. Dapat meron tayong pakialam. Sapagkat dapat careful tayo how we live. Yung ating mga salita, dapat careful tayo sa ating pagsasalita. Sapagkat sa pamamagitan ng ating mga salita, pwede tayong makapag-encourage o makapag-discourage. Pwede tayong makapag-invite o pwede tayong makapagtaboy. Nagpapasalamat po tayo sa ating po mga kapatid na nag-i-invite. In fact, meron tayong ongoing program. Each one invite one. Eh kung tayo po'y mag-i-invite, pagkatapos po, makakaparinig tayo ng salita dyan na, ano ba naman yung mga miyembro ng Good Neighbor? Oh, away ng away. Ano ba yung mga good neighbor? Chismis. Oh, eh baka po yung mga ini-invite natin, hindi na ako babalik doon. So your words can invite or your words can discourage people from coming back. Yung atin pong mga actions. Alam niyo po, I am always happy to go to church here. Always happy. Always happy. I always look forward na, in fact, si Lia Ma'am lagi nang tatanong, Daddy, saan ka mag-church? Lagi nang tatanong yon. Sabi ko sa Marikina ako mag-church. Bigyan mo ko ng pera, ha? Bigyan ko daw siya ng pera. I'm always happy to go to church here. Many reasons. Many reasons. Number one, dito po kasi sa Marikina, ever since, I always feel loved as a pastor and respected as a pastor. May mga lugar po kasi na parang ayaw mo na bumalik. In fact, chairman, meron nga nag-i-invite sa akin dyan. Hindi ko na lang i-announce at naka-online. Baka marinig. Meron po isang lugar na ako iniimbitahan na para ayaw ko na bumalik dito. Because hindi naman po sa church, ay parang fellowship, something like that. I'm invited there many times. Pagpunta mo doon, kwento-kwentuhan sila. Walang kumukwento sa'yo. Walang lumalapit sa'yo. Walang nagwe-welcome sa'yo. Inisip ko nga, bakit pa ako in-invite dito? Kasi parang tatawagin ka lang nila pag it's your time to speak. So you sit there on one corner and we call you when it's your time to talk. That's not a good way to make them feel welcome. That's not a good way to make them feel I'm excited to go back. That makes you feel like I'm not going back here anymore. At pag in-invite niya ako ulit, yun ang sasabihin ko sa kanya, I'm sorry, I cannot go anymore. Kasi I have other things to do. Sana po hindi nararanasan ng sino man na ating miyembro o sino man ng ating guest na kayo po ay hindi welcome at kayo ay hindi important sa ating church. Dito po sa Marikina, hindi nyo mapifeel na kayo ay hindi important. Kasi kinakamayan kayo pagpasok, kinakamayan kayo pag alis. O lahat ng mga miyembro natin, ikot-ikot, kakamayan kayo. Dito po, welcome lahat ng mga anak nyo. Kahit po maingay. In fact, yung maingay, ayaw namin nilalabas yung maingay. Hayaan nyo dyan. Para po yung mga natutulog-tulog, nagigising. In fact, pagka po tulog, dali nyo yung bata, tabihan nyo. Para, magigising yun.
Yung pong nag-iiyak na bata, that is a creative noise. That's creative. It speaks of life. Na ang aming church, maraming bata kami dito. Happy kami dito kasi marami kami bata dito kasi naman pupunta kayo sa church na walang tao, kundi mga matatanda, walang bata. Oh. Kaya po sa Good Neighbor, okay lang po na tumakbo yung mga bata, umiyak yung mga bata. Wag lang po yung matanda ang tatakbo at yung Nako, mapapagalitan kayo ni Chairman pagka kayo matatanda ang mag-iingay dyan. Yung bata po okay yun, pero yung ayaw ni Chairman yung nagkukwentuhan pag ano, yung bata, ayan, yung bata pa yun eh. Pero yung matatanda, huwag po nating hayaan na ang ating pong mga guests parang nadi-discourage, na parang hindi sila welcome. Kayo po welcome po kayo dito. Happy po kami na kayo nandito. Pinaghahandaan, di po pa, Chairman, pag pupunta ka sa bahay, lagi may handa. Magkape kayo. Magkape kayo. Ayaw nga kayo pauwi. Huwag muna kayo, magkape muna kayo. Dito po, meron kami sopas. Hindi pa kayo nag-amusal, mag-sopas kayo. O magpandesal kayo. Mamaya, huwag kayo alis. May pagkain po tayo. Because we're happy that you're here. Yung po nakikita nyo minsan dyan na nakapaskel, pumasok, lumabas, karaniwan, mas mataas yung lumalabas kaysa pumapasok. Kasi po, happy tayo. Sige, kakain tayo, magpapakain tayo doon. Pag po nakita nyo na malaki yung lumalabas, konti yung pumapasok, nangungutang po kami sa Providence Christian School. Nangungutang kami doon para hindi naman kayo magutom. Kasi po ang ating church hindi nag-iipon para lang po sake na mag-ipon. Tayo po ay nagbibigay para sa gawain ng Panginoon. Ginagamit din po yan sa gawain ng Panginoon. Mamaya nga po lahat ng mga workers, narinig nyo ba announcement ni Chairman? Dadaling kayo lahat sa Ayala Malls. Bawat isa yan, dami nyo. Yun po mga kapatid ay appreciation para sa mga workers natin. So bilang tayo po mga kapatid ay tinawag maglingkod, let's be careful sa ating pamumuhay. Be careful how you live. Live life with a due sense. Pakilagay mo ngayon doon, Ate Joyce, yung number 2. Be careful how you live. Live life with a due sense of responsibility. Be careful how you live. Live life with a due sense of responsibility. I have a responsibility to you. You have a responsibility to me. And we are all responsible to God. Sabi nga po nung kanta natin nung araw, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Di po ba? Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay nabubuhay para sa Panginoon at para sa isa't isa. We are responsible for one another. Kaya po pag naririnig ko, lumapit ako kanina kay Ka-Angel. Ka-Angel, gusto na? Pastor, pag-pray mo si Amy. And then I pray. We are responsible to one another. We pray for one another. Because what I cannot do, God can do. What I cannot give, God can give. The best I can do for you is to pray for you. Meron pong purpose. Be careful how you live. Huwag po nating ubusin ng ating oras kage-games. Huwag nating ubusin ng ating oras kage-Netflix. Huwag nating ubusin ng ating oras kape-Facebook. Meron po tayong responsibility. Be careful how you live. Live life with a due sense of responsibility. God has given you a responsibility and you should carry out your responsibility. Sa bahay, di ba, binibigyan ng responsibility? Sino po sa inyo ang tagahugas ng plato sa bahay? Yan. Si Randolph, naghuhugas ng plato. Imagine niyo yan. Si Chairman, naghuhugas ng plato sa bahay. Sino sa inyo ang tagaluto sa bahay? Si Mrs. Santos. Can you imagine, can you see that? Ang Chairman, tagahugas ng plato. Ang Principal, tagaluto. Sino tagakain? Ayun. Ay pagkakain, kailangan mag-aayos din ng mesa. Dapat lahat may responsibility. Ganun po sa church. Lahat tayo may responsibility. Iba po responsable para po tumugtog, iba magpakanta, iba magturo, iba maghanda. Natutuwa ako dito lahat ng mga kalalakihan, pagkakainan na, nakapila na lahat ng kalalakihan. Hindi po kayo makakakita ng simbahan na ang nagsiserve lalaki. Salamat po, ang February ay buwan ng kababaihan, pero Chairman, dapat meron ng buwan ng kalalakihan. May natayo kaya doon puro lalaki.
Taga-buhat, taga-serve, taga-ganyan, puro lalaki po yun. Ang sabi kasi ng mga babae, abe kami na nagluto, kami pa magsiserve. O di balanse. O sige, babae magluluto, kami magsiserve. Kaya po napakasarap dito sa Good Neighbor Christian Fellowship. Meron na ba kayo narinig na tao na bisita sa atin, na umuwi, nagrereklamo? Nagutom ako sa church na yun, Wala pong ganoon. Ang init-init sa church na yun, Wala pong ganoon. Kaya po, alam niyo, sa totoo lang, I would like to encourage you, let's invite, hindi po kayo mapapahiya. Kung kayo mag-i-invite sa simbahan natin, hindi kayo mapapahiya. Sapagkat ang simbahan natin, ang kantahan, ay sabi ko sa inyo kanina konti lang, gayahin ko si Donald Trump sa kanina habang nagwo-worship Speaking of Donald Trump, alam niyo po si Donald Trump. Alam naman po natin, si Donald Trump hindi perfect. Alam natin si Donald Trump, marami siyang nakaraan, may mga babaero siya, kung ano-anong ginagawa niya. Pero hindi po natin tinitingnan yung pagkatao ni Donald Trump as a person. You know what I see Donald Trump for? Ginagamit siya ng Diyos. Sabi niya sa America needs a savior, and it's not me. It's God. You see? He's not pointing to himself. America needs a savior, and it's not me. It's God. I like that. Ano po, nakaraang administrasyon, wala kung natatandaan niyo, si Nancy Pelosi, dating Speaker of the House. Ako po hindi naman ako Amerikano, hindi pa ako nakapunta ng Amerika Pero tinitingnan ko lang po nangyayari doon. Si Nancy Pelosi, there was a time, kumuha siya ng Bible sapagkat sinasabi niya, si Donald Trump, laging Bible, Bible, Bible. Kumuha ng Bible, pinunit po yung Bible. Sa harapan ng buong Congress, sa harapan ng camera, Bible, Bible. Pinunit yung Bible. Samantalang si Donald Trump, hindi po ako maka-Donald Trump Sinasabi ko lang po sa inyo, si Donald Trump sabi niya, we need the Word of God. Kaya po ang Bible, babalik na sa mga eskwelahan ng maraming mga states in America para po labanan yung atheism, wokeism, lahat ng klase pong liberalism in America. They are bringing God back in America. Yung kanila po ngayong Speaker of the House, si Mike Johnson, siya po ay strong believer in the Bible. Ang sabi niya, you want to know what my worldview is? You read the Bible. That is my worldview. And they are not ashamed to talk about the Bible is my worldview. Lahat po sila. Kaya po mga kapatid, ang pananampalataya, ang Biblia, ang panalangin, ang Diyos, hindi kinakahiya. Dapat po we are very proud to tell them, I believe in the Bible, I believe in prayer, I believe in God. We shine for Jesus. That's what we do. So be careful how you live. Live your life with a due sense of responsibility. Binigyan tayo ng Panginoon ng responsibility. Verse number 3, pakilagay na lang doon, Ate Joyce, number 3, live wisely. Live wisely as someone who knows the meaning of life. Ano po ba ang nabanggit ni Chairman yan sa kanyang sermon. Nakikinig po ako. Meaning of life. Ano ba ang meaning ng ating life? Ano ba ang purpose ng ating life? Papunta po ako dito, nagre-reflect po ako. Papunta ako dito kayo ng umaga. Iniisip ko po ang ating church. Alam niyo po, I have a strong sense of responsibility on my shoulder. Kasi ang commitment ko po sa Panginoon. Kasi po, nung una ako pumunta dito, kumpleto pa tayo Nandyan si Ka Hector, nandyan si Ate Silang, nandyan si Kuya Jesse, nandyan pa si Nana, yung natuluto ng manok. Oreng, di si Oreng. Kumpleto sila, Kaude, kumpleto sila. And you know what? Sabi ko sa puso ko, Lord God, these people love me so much. And I want to make a commitment that when they need me, I will be there for them. Kaya po, pagka may problema si Ralph, I feel the sense of commitment kay Ate Silang dyan Kay Odette. Hindi mo dapat pababayaan si Ralph, si Joyce, si Randolph, si Riza, si Rihanna.
Yeah. Baka mamaya kalabitin ka ni Ate Silang, oh. Kaya po ako, ang pledge ko sa inyo, wag lang ako mauna. Kasi may sabi ako kay Chairman, pag nauna kayo, ako maglilibing sa inyo. Pag nauna ako, ikaw maglilibing sa akin. Sabi niya, hindi, mauna ka na. Baka nga mauna ako, I don't know. Pero ang gusto ko pong sabihin sa inyo, basta po I'll be here. Hindi naman, I don't know, kasi ang mga miyembro natin nawawala na eh. Si mga classmates nyo, Chairman, si Gudo, si Kikay, isa-isa yan eh, mga miyembro natin, naubos na din, wala na natira. Pero ako po, hanggat ako po'y nandito, I'll be here. Ang excitement ko hindi yung sino kaya ang kasunod na mamamatay. Hindi po iniisip ko sino kaya susunod na magpapakasal. Yan, kasi nandyan nakita ko si Katrina dyan kanina eh. Yan. Si Daniel, oh. Yan. Meron na silang isang anak. Konti pa, 4 na yan, 4. Yan. Excited tayo pag may nagpapakasal kasi dumadami tayo. Excited tayo pag meron tayong mga binibinyagan. Excited tayo. Pero malungkot po tayo pag may namamatay sa atin. Pero hindi po natin pababayaan. Wala po tayong iwanan. Ang commitment ko na po ay, Lord God, I will be there for these people because these people are there for me and we are there for each other. In fact, kung hindi po tayo nadadagdagan, kahit maubos na kami dito hanggang sa mahuli yung last man standing. Sino matira? Basta nandito lang si pastor. Pero natutuwa po ako, hindi naman po tayo kumukonti, dumadami po tayo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Kalahati sa katabi niyo, bata. God is good na marami tayong mga bata na sumisigla ang ating simbahan. Marami tayong bata. Kaya po yung mga lola, hindi sila nalulungkot na, naku, nawawala na ang mga matatanda. Hindi po. Pinapadami tayo ng Panginoon. Kaya po, patuloy niyo pong imbitahan yung mga anak niyo, mga apo niyo, na magsimba. Kasi po, dapat po yung ating gawain dito patuloy na sumisigla, lumalabong, lumalago. Yan. Alang-alang sa atin. Yan po ang meaning, yan po ang purpose sa atin. Live wisely as someone who knows the meaning of life. Ang meaning ng life, hindi lang puro po pagpapayaman, na puro trabaho. Hindi po pwedeng ganon. Kasi po, pag puro trabaho isang araw, nakita nyo, bigla na lang kayong tumumba. Kamukha po yung aking bayaw. Ang aking bayaw, 44 years old. Kabe-birthday po niya nung January 4. Sabi sa atin niya, ate, gusto kong mag-Vikings sa birthday ko. Dinala po namin sa Vikings. Hindi namin alam, yun ang huling birthday niya. In few days, kasi po namatay siya 14, in 10 days, he died. Nobody was expecting that he will die just like that. Hindi niyo po alam ang buhay. Hindi niyo alam kung kailan kayo kukuhanin. Meron nga po kaming kapatid na pastor, na kaibigan, nasa Boracay, bigla na lang po tumawag yung mga miyembro kasi si pastor natulog nung gabi, hindi na nagising nung umaga. Natulog nung gabi, hindi na nagising nung umaga, nagkagulo na. Si pastor namatay. Hindi nyo po alam kung kailan kayo kukuhanin. Kaya po habang may buhay at habang may lakas, ay maglingkod tayo sa Panginoon. Can you say amen? Sapagkat hindi nyo alam kung kailan kayo kukuhanin. I always remember yung sinasabi ni Chairman, kung gusto mong pahabain ng Diyos ang buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Taas nga po kami ng gustong humaba ang buhay. Yan, sabihin niyo po sa katabi niyo, maglingkod ka sa Panginoon. Oh. Tingnan si Sister Piling. Oh, mahaba ang buhay. Matutuwa kayo kay Sister Piling, kay Ate Hirang, ay ang ating mga lola. Oh. At Sister Piling, matagal na po yung retired. Pag hindi binigyan ng pera ni Joey, si Ate Piling, walang pera yan. Ang nagbibigay yan, si Joey, si Emmy, si Yoli, yan, mga apo. Yan. Pag may pera siya, pag may blessing si Ate Piling, lalapit na sa amin ni Chairman. Chairman, eto sa'yo. Pastor, eto sa'yo. Buti, ganun po siya. Ganun siya.
Kaya po mga kapatid, ito pong dinadala natin dito, ito po kagandahang loob ng Diyos. Nagbabalik lang tayo ng kagandahang loob ng salamat Lord, pinagpala mo kami. Yan. So, alam ko niyan, si Ate Hiran. Ganun din, si Ate Hiran. Maraming pera si Ate Hiran ngayon kasi kauuwi ni Joseph. Binigyan ba kayo? Hindi kayo binigyan? Hindi ba nagpadala si Mean? Yeah, biro lang po, biro lang. Yung po mga lola natin na yan, bigay-bigay lang, pero hindi po nakakalimot dito. Kasi alam nila, galing sa Panginoon, biyaya ng Diyos, you honor God, you give to God. Yung po, responsibility. In fact, may nagtatanong, si Dr. Marie daw po, ano ang gift? Kasi po si Dr. Marie, hindi nyo marinig kumanta. Hindi ko nakanta yun Ma'am, si Dr. Marie, kumakanta lang yun sa kotse. Pagka ako'y nagdadrive, sinasabayan niya yung kanta. Ang lakas-lakas. Nagre-release lang daw siya ng stress. Hindi rin ho siya tumutugtog. Hindi rin siya nag-MC. Buti nga kagabi nag-MC doon, ano? Ang kaloob po ni Doktora, magbigay. Magbigay. Kaloob niya. Kaloob yun yung magbigay, kaloob. Yun po yung napakagandang kaloob. Si Ka Benji, si Starlet. Naku kami po chairman na hindi mabubuhay pag wala si Starlet at si Ka Benji. Kasi po yung mga suot namin ibigay May dalawa na naman akong barong, praise the Lord. Ganun po. Yung paglilingkod natin, yung simple ways, little ways, but makes a difference for God. Sabi nga ni Starlet kanina, si Starlet, salamat po doon sa barong. Sabi niya, glory to God. O, di ba? Glory to God. You shine for Jesus and you give the glory to God. In whatever you accomplish, little or small, you say, glory to God. You live wisely as someone who knows the meaning of life. God, what is my life all about? To shine for Jesus, to serve Jesus, and do my responsibility. Natutuwa po ako yung ating pong mga multimedia. The best po yan, the best. Yan, ang kanilang mga instrument, yung camera na yan, yung computer na yan, yung sound system na yan. Hindi nyo po nakikita sila. Nakikita nyo ba si Joyce? Namimiss ko na nga si Joyce, hindi ko nakikita. Abay, nagtatago doon. But that's their responsibility. Isa ko pa din nakikita, si Pauline. Isa pa din yun, nagtatago doon. They are working behind the scene, but they are doing their service to God. So mga kapatid, live wisely as someone you know, I know this is my purpose, this is my work, this is my ministry. And lastly, make the best use, number 4, make the best use of your time. Make the most of every opportunity you get because every opportunity is priceless. Kaya nga po sabi ni kinote ko dito, sabi ni John Wesley, alam niyo po tayo, Yemilif, tayo po under ng tradition ni Wesley. Ang sabi po ni John Wesley, kung makita ko siya dito, ang sabi niya, I will do, sabi ni John Wesley. John Wesley po, ito yung nag-start ng Methodism. Tayo po ay nasa tradition ng Methodism. Iglesia Las Pilipinas, Methodista, Pilipinas. Yemilif of the Philippines. Yeah. Do all the good you can. By all means you can, in all ways you can, in all places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you can. Di ba napakaganda? Gumawa daw po tayo ng mabuti. Do all the good you can. Gawin mo lahat ng mabuting kaya mong gawin. Sa lahat ng paraan na kaya mong gawin. Sa lahat ng lugar na kaya mong gawin. Sa lahat ng oras na kaya mong gawin. Sa lahat ng tao na kaya mong gawin. Hanggat kaya mo, gawa ka ng mabuti. Yon ang paglilingkod. That's how you shine for Jesus. Hindi po tayo naliligtas sa mabubuting gawa, pero iniligtas tayo, tama ba, Chairman? Iniligtas tayo para gumawa ng mabuti. Let your light shine that they may see your good work and glorify God in heaven. That's what Jesus said. Let your light shine that people may see your good work and glorify God in heaven. So do all the good you can.
by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you can, because when death comes, it's over. Yun po sabi ni John Wesley. Kaya nga po, ang sabi sa verse, sa English, yung last verse, therefore, 16, making the most of every opportunity because the days are evil. Masama po ang takbo ng panahon. Kaya po habang meron tayong pagkakataon, ibigay natin ang ating bests sa Panginoon. Can you say amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, it's our joy to live for you. It is our honor to serve you. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, subalit Ikaw ang aming Diyos na nagligtas sa amin. We are not reflecting ourselves. We're reflecting Jesus. We are not promoting ourselves. We're promoting Jesus. We're not sharing ourselves. We're sharing Jesus. And we are here to shine for Jesus. Patawarin mo kami sa aming mga kahinaan, kasalanan, pagkukulang. And Father God, it's not about us. It's about you. It's not our story. It's your story. And we are just servants in your mighty hands. Oh God, bless your children. Sa kabila, Panginoon, ng aming hindi kami karapat-dapat, Panginoon, we are privileged. We are privileged to share you and shine for you. Help us, Jesus, to shine for you. Help us, Jesus, to share you. Small ways, big ways, whatever ways. Oh, help us to let Jesus shine in our lives. Thank you, Lord. You bless us. In Jesus' name, amen. Tayo po ay awit ng ating meditation song. Tayo po ay tumayo as we sing our meditation song. Glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb, for He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice in praise. The Lamb upon Only the women singing glory. All together now. For He is glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto Him shall we lift our voice in praise. The Lamb upon the throne. Let us all remain standing for our closing prayer and benediction. Tayo po'y magyuko ng ulo, tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob na kami po ay pinagpala mo ngayong umaga. We are so blessed and overflowing with your love and goodness and joy and mercy. Thank you, Lord God, for meeting us here today in this church. Thank you, Lord God, for helping us receive your blessings and overflow in joy in serving the Lord. Sa aming pong pag-uwi, Panginoon, samahan mo po kami na kami magliwanag para sa iyo, maibahagi namin ang mabuting balita, Panginoon. Iingatan mo kami, Panginoon. Pagpapalain mo aming mga pamilya. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakaisa sa pananampalataya. And Father God, we love you more than anything in this world. Help us to shine for Jesus. O pagpalain ka naman ng Panginoon at ingatan ka.
Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang ating commitment verse, maging kalugod nawa ang mga salita na aking bibig, at ang pagbubulay-bulay ng aking puso sa iyong paningin, O Panginoon, na aking malaking bato at aking manlumos. Amen. We may all be seated. Before we pray for the food, let us say thank you, Mercy. Hindi mo pa birthday, nag-blow out ka na. Ang ating lunch ngayon ay 4 na klase. Kanin, sopas, pansit at Shanghai. So, isa-isa lang. Sino may gusto ng sopas? Sopas lang kayo. So, sabi na ni Pastor, mga kalalakan, Nick, bigay mo lang kay ano yan.